Ang nakawan sa Securitas Depot Company ang isa sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng London. Ang nakuha ng mga magnanakaw ay 53 million pounds o katumbas ng 5 billion pesos. Ang nakakagulat sa kwentong ito, ang mastermind sa nasabing nakawan ay isang UFC fighter na maaaring napanood mo na minsan ang laban niya. Iyan ang kwento natin ngayon. Noong February 21, 2006 sa London. Ito ay alas 6:30 na ng gabi. Ang manager ng Securitas Depot na si Colin Dixon ay nagdadrive ng pauwi galing trabaho. Habang nagdadrive siya, napukaw ang atensyon niya sa nakakasilaw na blinking lights na nakikita niya sa side mirror ng sasakyan niya. Ilang segundo lang ang lumipas, tinapatan siya ng isang sasakyan at sinabihan na huminto siya. Huminto naman siya at bumaba sa sasakyan niya. Dahil ang nagpahinto sa kanya ay mga naka-police uniform at pinakita pa ang mga police badge nila. Ang lugar na pinaghintuan niya ay medyo madilim ang kalsada at wala masyado dumadaan ng mga sasakyan. Iba na ang kutob ng manager na ang dalawang pulis na ito ay hindi tunay na pulis. Ang police uniform at peking police badge ay binili lang talaga nila sa eBay. Ang mukha din nila ay ginamitan ng prosthetic face mask para matakpan ang tunay nila mukha. Kung napanood nyo na ang movie na Face Off ni John Travolta at Nicolas Cage, ganong prosthetic face mask ang ginamit nila. Pinusasan agad ng dalawang peking pulis na ito ang manager at nagsalita. Siguro alam mo na hindi kami tunay na pulis, kaya huwag kang gagawa ng bagay na hindi namin kakatuwa at baka paputukan ka namin ng baril. Takot na tumangon na lang ang manager sa kanila. Linagyan ng blindfold ang manager at isinakay sa isang van at dinala nila siya sa isang farm sa Western Kent. Samantala, ang ibang kasama ng mga peking pulis ay pumunta naman sa bahay ng manager. Nandun naman ang asawa ng manager na ang pangalan ay Lynn, kasama ang isa nilang anak. Habang kumakain ang mag-ina, may kumatok sa pinto nila at pinagbuksan naman ito ni Lynn. Bumungad kay Lynn ang lalaking akala niya isang pulis. Dahil ito ay naka-police uniform at maayos naman ang itsura at ang katawan niya ay para pang militar talaga. Kaya kung tayo ang titingin, talagang akalain mo na tunay na pulis ang taong ito. Bigla nagsalita ng malumanay ang peking pulis. Mrs., huwag po kayo magbibigla ha. Ang asawa niyo po ay naaksidente at nasa ospital po ngayon. Sasamahan po namin kayo kung nasa ang asawa niyo po at pwede niyo naman po isama ang anak niyo. Nang marinig ito ni Lynn, umiyak siya sa nakakagulat na balitang ito. Kaya dali-dali nagpalit ito ng damit at kinarga na ang anak niya pasakay sa van ng mga peking pulis. Nang makasakay na ang mag-ina sa van, dito na sinabi ng mga peking pulis na hindi na aksidente ang asawa niya, kundi hawak nila siya. Kaya takot na takot si Lynn at wala nang nagawa sa sitwasyon. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na din sila sa isang farm na kung saan hawak nila ang manager din. Dito nagkita ang manager at ang asawa niya. Takot na takot sila na nagyakap. Hinintay ng mga kidnappers ang mag-asawa na kumalma. At dito na nila kinausap si Colin. Sinabihan siya na hindi nila sila sasaktan basta makipag-cooperate ito sa gusto nila. Ang plano kasi ng mga peking pulis ay nakawan nila ang Securitas Cash Management Company kung saan nagtatrabaho si Colin bilang isang manager. Ang Securitas Cash Management Company ang umahawak ng mga cash ng iba't ibang company katulad ng Bank of England. Alam ng mga peking pulis na si Colin ang may hawak ng mga code at mga susi ng vault. Hating gabi ng February 22, sakay ng isang van si Colin at kasama niya sa loob ang 7 peking pulis. Ang asawa at anak naman niya ay nakasakay sa isang truck na nakasunod sa van nila. Sila ay patungo sa Securitas Depot para maisagawa na nila ang pagkuha sa mga pera. Noong nasa gate na sila ng Securitas Depot, pinagbuksan ng gate si Collins ang guard. Nakita ito sa CCTV. Pero nagtataka ang guard bakit ganong oras nandun ang manager nila. Akma pa lang sana nakakausapin ng guard ang manager. Bigla na siya pinatumban ng mga peking pulis. Magagaling kasi sa martial arts ang mga kriminal na ito. Nagsuot agad ng mga bonnet at maskara mga kriminal at pumasok na sa loob. May mga bitbit din sila mga high-powered rifle katulad ng AK-47. Sumigaw agad si Collins sa 14 na empleyado na naka-duty ng graveyard shift. Sundin nyo lang ang sasabihin nila dahil hawak nila pamilya ko. Huwag nyo di pipindutin ang alarm.
Naglakad naman si Collins sa security system room at dine-activate ang ibang alarm dahil yun ang utos sa kanya. Kinuha ng mga kriminal ang mga susi at binuksan ng vault. Dito na nila inumpisahan ang pagkuha sa pera at ipinasok na ito sa truck. Lahat ng ito ay nakita sa CCTV. Si Collins at ang ibang empleyado naman ay itinali nila at ipinasok sa isang kwarto. Alam ng mga kriminal ang mga pasikot-sikot ng company nito at kung sino ang tamang tao na tatargetin nila. Dahil ang isa nilang kasama ay nagtrabaho dito 6 na buwan bago ang nakawan. Siya ang tinatawag nilang inside man. Siya ang responsable na kumuha ng lahat ng kinakailangan nilang impormasyon. Pag pumapasok siya sa trabaho, may inilalagay siyang maliit na video camera na nakatago sa belt niya. Ang mga magnanakaw ay paruot pa dito sa truck para ipasok ang mga pera. Sa loob ng 40 minutes, ang truck ay napuno na ng pera. Ito ay nagkakahalaga ng 53 million pounds o katumbas ng mahigit 100 million dollars. May naiwan pa sa vault na 150 million pounds pero hindi na nila kinuha ito dahil puno na ang truck nila. Ibinaba na nila ang asawa at anak ng manager at ipinasok din sa isang kwarto. Sila naman ay nagmamadali na umalis at sumisigaw ng malakas. Salamat sa inyong kooperasyon! Wala naman nasaktan sa mga empleyado at pamilya ng manager. Nang mapansin nila na tahimik na ang paligid, sinipa na nila ang pinto ng kwarto at lumabas na sila. Kaso nung tatawag na sila sa telepono, nakita nila na pinutol ng mga magnanakaw ang mga kable ng telepono. Kaya ang guard na lang ang nagmamadaling pumunta sa police station. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na ang mga pulis at dito na nila nakita kung ano ang nangyari sa Securitas Depot. Pinunod nila ang nakuhang video sa CCTV at nakita ang buong pangyayari. Ang mga magnanakaw naman ay pumunta na sa hideout nila at pinaghati-hatian na nila ang ninakaw nilang pera. Nag-usap-usap sila na wag muna magkita at wag magtawagan sa cellphone para hindi sila matrace ng mga pulis. Kinabukasan, dumating na mga investigators na pinamunuan ni Detective Nick Judge. Tinipo niya ang 300 officers para mag-focus sa investigation. Tinawag niya itong Operation Deliver. Nung araw din yon, nagkaroon ng press conference ang kapulisan. Sa press conference, in-announce ng mga pulis na may reward na 2 million pounds ang makakapagturo o makapagbigay ng lead sa mga suspect. Sinabi din nila sa TV na ang mga suspect ay nagpanggap ng mga pulis. Kaya kung sino ang may napansin na kahina-hinalan na uniforme na pulis kahapon, ay ipagbigay alam lang nila sa otoridad. Kinabukasan, may tumawag sa pulis na may napansin siya mga kalalakihan na pumasok sa kapitbahay nila na si Michelle Hag. Nung araw daw ng nasabing nakawan, may mga lalaki daw na pumasok sa bahay ni Michelle na naka-civilian. Tapos paglabas ng gabi, ay naka-uniforme na ng pangpulis. Sinabi din niya na nakakita siya sa basurahan ni Michelle ng mga latex mask. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras sa mga pulis at pinuntahan nila ang bahay ni Michelle Hag para mag-imbestiga. Dito nila nakuha ang mga prosthetic mask at tinanong nila siya kung kilala niya ba ang mga lalaki ito. Ang sagot niya, kilala niya yung 4 pero hindi naman niya alam na may gagawin silang hindi maganda. Ginawa niya lang sila ng mga prosthetic mask at binayaran siya nila pagkatapos ng kanyang serbisyo. Ang sabi pa niya, natatakot siya para sa buhay niya. Kaya pinangako ng mga pulis, basta sabihin niya lang ang nalalaman niya at ilalagay siya sa Witness Protection Program. Noong araw din na yon, may natagpuan 3 sasakyan sa isang bakanting warehouse ang ibang kapulisan. Hinala nila, ito ang ginamit na getaway car ng mga magnanakaw dahil tumutugma ito sa description ng asawa ng manager. Isa itong pagkakamali ng mga magnanakaw. Napag-alaman ng mga pulis na ang mga sasakyan ay nakapangalan kay Stuart Royal. Si Stuart ay isang car dealer, kaya tuwang-tuwa sila dahil meron na silang prime suspect. Pero hindi agad nila hinuli si Stuart dahil gusto muna nilang malaman ang iba pang makasabwat at ma-recover din nila ang perang ninakaw nila. Kailangan tahimik muna sila para hindi maalarma ang mga magnanakaw. Kinabukasan, may natagpo ang 14 cage sa isang dump site. Alam ng mga pulis, ang mga cage na ito ay galing sa Securitas Depot dahil sa logo na nakalagay dito. Sa pag-inspection nila sa paligid, nakita din nila ang isang puting van. Nung buksan nila ito, bumungad sa kanila ang mga plastic bag na naglalaman ng ilang libong pera. Mga bonnet,
Kevlar vest at mga baril. Ito ang pangalawang pagkakamali ng mga magnanakaw. Nag-iwan sila ng mga vital evidence. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ang nagmamay-ari ng puting van ay nakapangalan kay Lee Rasha. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras sa mga pulis at pinuntahan agad ang bahay ni Lee Rasha. Kaso wala na sila nadatnan na tao dito. In-inspection nila ang bahay ni Lee Rasha at dito nila nakita ang isang bond paper na nakadrawing pa ang layout ng Securitas Depot. May mga nakita din silang shotgun at mga bala nito. Ang pangatlong pagkakamali ng mga magnanakaw ay hindi agad nila na-dispose ang ibang pera. Siguro dahil nagpanik na sila at dahil sa sobrang dami ng pera, hindi na nila nadala yung iba. Tandaan natin na sobrang daming pera ang kinuha ng mga magnanakaw dahil napuno nila ang isang truck. Kaya hindi talaga nila madadala lahat yun. Nakitang ibang pera sa isang sasakyan sa dump site ng mga sirang sasakyan. Ang nagmamay-ari ng mga sirang sasakyan ay si Roger Coop, isa siyang mekaniko at nagtatrabaho sa cage fighting katulad ng UFC. Gumawa pa sila ng malalim na investigasyon kung sino ang mga taong nakalink pa kay Roger Coop. Dito na nila nalaman na may connection ng grupong ito kay Lee Murray, ang UFC fighter na siya din ang mastermind ng nakawan. Sino ba si Lee Murray at paano niya plinano ang nakawan? Si Lee Murray ay isang sikat na UFC fighter na tinatawag nilang Lightning Murray dahil sa bilis at lakas na pinamalas niya sa loob ng cage. Sumikat siya noong panahong 2000 hanggang 2006. Mas lalo siyang sumikat nung makaaway niya sa isang nightclub ang isa pang sikat na UFC fighter na si Tito Ortiz. Si Ortiz ang pinakasikat na UFC fighter noong mga panahon na yun. Napabalita na nung nagsuntukan ng dalawa, napatulog ni Lee Murray si Tito Ortiz. Ayon sa mga saksi. Sa pangyayaring ito, mas lalong sumikat si Lee Murray. Mahilig kasi siya sa basag ulo at awit kalsada. Nung bata pa lang kasi si Murray, lagi na siya binubugbog ng tatay niya. Kaya sa mga barkada niya siya palagi pumupunta. Bata pa lang siya, nagbebenta na siya ng mga illegal na bagay. Alam niyo nang ibig kong sabihin, ang pinagbabawal na letter D. Ang pangalawang tahanan niya na ay ang kalsada. Kaya normal na sa kanya ang makipagbasag ulo. Walang makatalo sa bilis at lakas niya. Fast forward na natin. Nagsanay siya ng mga iba't ibang martial arts at nakapasok sa UFC. Pero nasira ang karir niya nung napaaway siya sa bar at halos mamatay na siya nung sinaksak siya na ilang beses na mga kaaway niya. Hindi na rin ninyo ng UFC management ang contract niya. Baka kasi mapahamak lang siya sa mga natamong injuries niya. Kaya nung nawala na siya ng karir, bumalik na naman siya sa pagbebenta ng mga illegal na mga bagay. Dito niya na nakilala ang mga makakasama niya sa pagnanakaw. Habang nag-gym si Murray sa isang gym, wala pa talaga siyang plano magnakaw. Pero ang barkada niya magkakapatid na may apelidong Bowers, sila talaga yung nagpaplano magnakaw. Ang plano nila, magdi-disguise sila bilang isang police officer at maglalagay ng mga prosthetic face mask. Tapos gagamit sila ng carnap na van at doon na nila nanakawan ang Securitas Depot. Kaso natuklasan ng mga pulis ang pinaplano ng magkakapatid, kaya hinuli agad sila at kinulong. Nung malaman ni Murray ang ganitong plano ng magkakapatid, siya na ang gumawa ng ganitong strategy. Nagganap siya ng mga makakasama niya sa pagnanakaw. Sinama niya din ang best friend niya mula pagkabata na si Paul Allen. Ilang buwan bago ang nakawan, pina-apply nilang isa nilang kasamahan na si Amer Huson para siya maging inside man. Siya ang nagturo kung sino ang dapat kidnapin nila at ito ang manager. Siya din na nag-video sa loob ng office. Nang malaman ito ng mga kapulisan, hinanap nila agad si Lee Murray. Kaso napag-alaman nila nang wala na ito sa London at nasa Morocco na. Ang tatay kasi ni Murray ay isang Moroccan at siya ay isang Moroccan citizen. Dito na pinaghuli ng mga pulis ang ibang kasama ni Murray at sinampa ng patong-patong na kaso. Sila ay nakulong at sinintensya ng 15 years sa pagkakabilanggo. Ang inside man naman na si Amir Huson ay sinintensya ng 20 years sa pagkakabilanggo. Samantala, ang leader na si Lee Murray ay kinulong naman sa Morocco sa kasong pagbebenta ng mga illegal na D. Wala kasing treaty ang Morocco at London tungkol sa mga kriminal. Kaya hanggang ngayon, gumagawa pa rin ng paraan ng London para makuha nila si Lee Murray at para mabawi ang mga pera na nakuha ng mga magnanakaw. Ang mga asset ng mga magnanakaw ay kukunin ng gobyerno at ibibigay sa Securitas Depot Company. Kung nagustuhan niyo ang kwento,
ay mag-like at subscribe kayo sa ating channel. Pwede din kayo mag-suggest ng topic sa FB page natin at ang mapipiling topic ay mananalo ng 1,000 pesos.